Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:16. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang maray na aga po sa inyo sa po si Junal Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal. ICC prosecutor kanda formal na payagan na apila sa chamber na ibasura na kagadaan ni Duterte. DBM Chief preparadong magtabang sa ICI para mabunyaga ang katotohanan sa likod na flood control controversy. AMW Chief layog pasiring duman sa Djibouti parman sa repatriation kanda mga sinasabing bangkay kana mga Pinoy seferer. Habang pabayukan mga bareta, AMLC nakatalaan na magpaluwas pa nin mas dakol na praise orders laban sa asin na bangka secrecy. Yan ang mga headlines kana mga bareta, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, kuminasa si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman sa imbitasyon kan Independent Commission on Infrastructure ICI na magpartisipar sa special meeting sa maabot na Martes, Oktubre 14. Basado sa sekretaryo, preparado siya asin andang magtabang sa independent body para mabulgar ang katotohanan sa likod kan sistematikong korupsyon sa flood control project sa kadakol ng mga probinsya ng urugna sa parte kan Luzon. Nangako man ang sekretaryo na matabang matapos man na ibulgar ni DPW at Secretary Benz Dizon kasudma na 421 gikan man sa 8,000 na mga pinag-inspeksyon ng mga flood control project sa bilog na nasyon, kadakla na nasa Luzon, Ghost Project para mada daina naga-i-exist mantang digdiya saruman na pukos kana pag-urulay ana pagpapaluwas kana
ana program funds sa partikular na ana mga may relasyon sa flood control asin ba na infrastructure project. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, layo pasiring duman si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak sa Djibouti para man personal na asikasuon ang repatriation kada mga bangkay kada binawianin buhay ng mga seafarer nakabali sa lunad kan cargo vessel na MV Minera Bakrats na inataki asin na sinulo mantang naglalayag sa parte mismo kan Gulf of Aden kan September 29 kay banan kan sekretaryo na mabiyahi and mga nawalat na mga agum asin na tugang kan mga binawianin buhay na tripulante. Sigun sa sekretaryo ang sinang pagpasiring sa nasambit ng nasyon tanganing sigurado na maipupuli sa Pilipinas ang bangkay kan mga sinasabing nagada na Pinoy na may dignidad sa iyang dapat na makaresibikan sa iyang pamilya kabalinaan sa iyang mga pagiribang tripulanti na makakuaman kan kinakaipuan nindang pangangataman asin man suporta nakatalaan na bisitaon kan sekretaryo ada sarupang Pilipino nga nairido sa pag-atake sa presente nagpapaumay pa sa hospital aranimad na nakipagtabangan na ada sekretaryo sa parte kan Department of Foreign Affairs sa paagiman kan Philippine Embassy siring mada sa ship owner para manda digdi masiguro anda dignidad asin manda marhay na napapanahon na repatriation kada bangkay pasiring mandigdi sa Pilipinas antes nagali sa Pilipinas na inot na nangako si Secretary Kakdak kana pagdul nin kan gobyerno nintabang sa pamilya kana mga binawianin buhay asin na irido na seafarers bunga naman kan direktiba ni President Bongbong Marcos kan Oktubre 4 ligtas nang nakapuli sa Pilipinas ang 10 mga Pilipino nga crew member kan MV Minera Bakrats asin man nakaresibi na tabang pinansyal gikan sa DMW UWA DSWD asin man sa TESDA. Sa iba pang detalyes kan mga nagbabaga pang barata nakatalaan na magpaluwas nin antay Money Laundering Council EMLC nin mas dakol pang mga freeze order laban sa asset asin man na bank accounts kan mga sangkot sa maanumaliyang flood control project. Basado yan kay EMLC Executive Director Mateo David na sinasabing daipatapos ang konsiyo ni Nuliman ka nagpapadagos pa man girarayan sa indang gidikibong investigasyon sa mga sinasabing makadudang mga account. Digdi subuot may inaasahan asin pinaglalauman na panibagong freeze orders alaga daipan niya sigurado kung ini maipapaluwas ngunya na simana o sa masunod na simana. Daipas na nahaloy ipinagapaluwas ang panglimang freeze order kinakabalian ini kan mga bank accounts, insurance policies, motor vehicles, real properties asin man e-wallet accounts. Magigirumduman nagpirma naman ang konsiyo kabali ang pinagbilog ni President Ferdinand Marcos Jr. na Independent Commission on Infrastructure ICI sa sarong kasunduan para pakusugon pa ang kooperasyon sa mga ahensya kan gobyerno na nagpapadagos na investigasyon sa maanumaliyang mga proyekto. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Dapat na busision asin pag-adala na maray ang prosopesto sa pagdul nin sarong bulan na income tax holiday para mada sa mga trabador. Ini ang pinagpayag ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Secretary Frederick Gu para mada maaraman na kung kaya ba kay niya maisagibo udai ana sinambit ng katuyuhan sigun man kay economic Cesar
bago man na anasambit ng prosokristo, kaya dapat ining pag-adalan mo na ni na maray kan mga ahensya kan gobyerno arog kan Department of Finance, DOF, asin man Department of Budget and Management o DBM, magigirumduman dahil pa sa nanahaloy kana isampa ni Senador Erwin Tulfo ang Senate Bill number 1446 bistado sa bilang na 1-month tax holiday of 2025 na may katuyuhan magtaonin temporaryong kaluwagan sa buwis kan mga trabahador sa laog nin sarong bulan. Gustong sabihin dahil na kinakaipuan magbayad nin buwis sa sweldo ang mga individual sa laog kan sarong bulan in kaso aprobaran asin maging lay ang nasambit ng prosopwesto na ipinagasalang mismo ni Senador Tulfo. Iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa sa lado nasyonal. Pinaglinaw ngunyan kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PBOX na mayo nin si isay manatao maging mga hayop ana makakakua asin makakaula kuna nguarin ana pagtama kan sarong linog. Pinagpaimutikan ni PBOX Direktor Teresito Bacolcol ang nasambit ng salang pagtubod kasumpay kan mga linog sa sarong news media forum. Siguna sa PBOX official maging ang mga manghuhula anday kayang mapredict ang mga linog ninuli tamayo ini nin siyentipikong basihan. Tinawanduo na ni Bacolcol an haloy ng pagtubod na kaya subot na mamatian o mapredik kan mga hayop an mga linog antis paman ining mangyari. Subuot maski nga ni pwedeng mag-react ning kakaiban mga hayop kapag nakamati kan mga vibration o tanog antis ang linog dai subuot maisasabi ang mga reaksyon na ini ana saro ng klase nin prediksyon. Ipinagpaig paman kan opisyal na nasambit ng behaviors kan mga hayop mayong siyentipikong relasyon sa seismic activity kanasambit ng linog. Kasumpay kini pinag-inkaminar kan PBOX Chief ana publiko na hapot sa mga opisyal advisory gikan sa nasambit ng ahensya asin iwasan na i-share da isubuot beripikadong mga information o mga impormasyon online ninuli man tamabunga lang ining pagpanikan publiko. Mantang sinabi man ni Bacolcol na posibleng abuton sa 400 na taon antes na magtama giraray an arog kaning makusog na linog na namatian duman sa parte kan Norteng Cebu. Base kaya sa historical asin geological data sigun sa opisyal inabot kan gatos-gatos na taon antes na magtamaan panibagong makusog na linog na kaparihong tuminama duman sa Northern Cebu. Alagad pag-abot man sa Central asin Southern Cebu mayo pang gayong bastanting datos. Alagad may nagpapatutuo subuot sa pag-aadal kani kung sain may potensyal na active fault ang central part kan lugar kan Cebu. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyan sa lado nasyonal. Liwat na pinagtibay ni Speaker Faustino Buyi D. Tercero an sa iyang paninindugan na isulong ang kapakanan kana mga paraumang Pilipino asin siniguro na magdadanay na bukas ang Kamara kana mga representante sa sektor kan agrikultura asin iba pang marginalized na grupo. Tinawandoon ni Speaker D an sa iyang pangako sa sarong pag-uurulay kabali na ang mga parauma gikan man duman sa parte kan Nueva Ecija, Pangasinan asin man Isabela. Nagabisita ang grupo ni Rafael Mariano sa opisina kan Speaker kan nagtalikod na aldaw kan Martes tangani man na digdi
sabi asin iluwas an sa indang mga suwestyon para man sa pagpapakaray pagpapatalubo kan crop insurance asin mga programang pangkabuhayan bilang representante kan ika-6 na distrito kan Isabela asin dating gobernador ana sambit ng probinsya. Sinabi ni Dia na nakaugataan sa iyang halangkaw na respeto sa mga parauma sa partibismo kana namatian sa sarong probinsya na nakasalalay sa partibismo kan agrikultura. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa ladong lokal o lado nasyonal, permado na ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 12310 o ang pinag-aapod na Expanded Philippine Science High School System Act para man pakusugon pa ang pag-ooperar asin pamamahala kana mga campus kan Philippine Science High School o PSHS sa intirong Pilipinas sa irarom kana sambit ng ley pigparmahan kan Oktubre 3 digdi papatindugon ang kadagdagan ng mga PSHS sa campus sa kada rehiyon tangani man na magtaunin mga scholarship base sa edukasyon na nakapokus sa science, technology, engineering, mathematics asin man na STEAM. Huberto kani na mas pang magdakol ana mga estudyante o mga eskwela na magpapadago sa STEM courses asin masiguro na di kalidad ang edukasyon asin epektibo sa pamamahala kan gabus na mga PSHS campus. Pinagtalaan man ang bagong ley sa pagpapatindugkan kadagdagan ng mga campus duman sa Negros Island region, posibilidad kana mga bagong site duman sa Aklan, Bohol, Ilocos Norte, Cagayan, Zamboanga del Sur, General Santos City, Bukidnon, asin man sa Bicol region, partikular na duman sa probinsya kan Albay. Ang PSHS system matulod sa asin magdadanay na yaon sa irarom kan Department of Science and Technology asin ini and papadalaganon kan Board of Trustees na pinagbilog kan mga opisyal kan DOST, DepEd, UP asin iba pang representante na naggigikan sa parte kan pribadong sektor. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, pinagingkaminar ni ako o ni Bicol Saro Representative Terry Redon si Securities and Exchange Commission SEC Chairperson Francis Lim Sigun kay Bicol Saro Representative Terry Redon na kinakaipuan linawon an sa iyang payag na ang flood control scandal kausa kano 1.7 trilyon na pagkakalugi sa partibismo kan merkado. Basado kay Redon, nagbagsak na ang Philippine Stock Exchange Index. Antes pa man nagluwas ang issue sa korupsyon. Kana Hulyo 14 sagud ng September 30 buminaba ang PSEI ni naabuton sa 8.75%. Alagad mas halangkaw ang pagbaba na nagpuon kan bulan kan Abril asin uminabot ni na 21.9% antes na naglaog anasambit ng kontrobersiya sa flood control project. Pinagpahig kaniya na maski nga ni importante ang integridad ang tunay na dahilan ana maluyang merkado asin ana mga batayan ng mga problema pang-ekonomiya ang dapat ininga tawanan atensyon kan economic managers asin pribadong sektor. Maski nga ni importante nga marhay sa pamamahala para magdanay ang tiwala kana mga kapitalista ana panginot na responsibilidad sa pagpapakaray kan dalagan kan merkado nasa kamot ngunyan kan mga economic managers asin leader kan pribadong sektor tangani man nadigdi tawananin solusyon ana mga sinasabing mga ulang sa pagpapasenso asin pagpapatalubo kan ekonomiya.
Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal o lado nasyonal, bukas ang Malacanang na isabay sa investigasyon sa mga maanomaliya sa flood control project ang ibang mga questionabling mga proyekto kan gobyerno. Pahayag ini kan palasyo sa tauman kan report na may subuot igwa nin haunted hospital ang Department of Health mantang extremely overpriced naman subuot ang mga farm to market roads kan Department of Agriculture. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na gabus na maanumaliyang proyekto pang-infrastruktura pwedeng imbestigaran kan Independent Commission for Infrastructure. Kaya kung igwa subuot nin mga dokumento asin pwedeng itao tulo sa ICI tangani man ipaapod ang mga sangkot na mga opisyal. Inot digdi, nagsampa nin resolusyon si Congressman Laila de Lima na nagpapaimbestiga sa subuot pagsayang kan pundo kan DOH na nagresulta sa abandonado o dai kompleto asin non-operational hospitals, health centers, asin mga arog kaning mga edipisyo o pasilidad. Pigbulgar man ni Senador Sherwin Gatchalian na maabot sa 10 bilyones pesos ang naluging pundo sa gobyerno ninuli kan subuot overpricing kan farm to market road project kan Departamento kan Agrikultura kan taon 2023 sagud ng 2024. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal, abo ng patulan ngunyan kanda palasyo kan Malacanang an orulay sa plano kan pagsampa kan impeachment complaint ni Cavite Representative Francisco Kiko Barsaga labad man kay President Bongbong Marcos Jr. Basado sa Palace Press Officer UC Claire Castro na digdiya sakop kan House of Representative an orulay kan impeachment asin responsibilidad kan mga kongresista an pagproseso kani. Inot nang nangapudan si Congressman Barsaga na magbutas na sa pwesto ang presidente sa tao kan sa iyang aligasyon kan korupsyon subuot sa Malacanang. Digdi piga kontra man ini kana palasyo kana Malacanang. Dagdag pa ni Castro, dipisil kayang magtaram nin mayong basihan o ebidensya orog na asin madaling magsaot sa naman, madaling magsabi kung ano-ano asin kung mayong ebidensya dahil dapat tubudan sa tao ka na mga pangapudan kan impeachment, resignation asin people power gikan mismo sa kulang sa pansin na Congressman Barsaga. Sinabi ni Castro na dahil ini pinagtatawanin atensyon ngunyan ni Presidente Bongbong Marcos. Tinawando ni Castro na abala asin kadakol ginigibo ang presidente asin dai kani pinagtatawanin atensyon ang mga arog kaning klase nin mga urulay. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, suportado kan palasyo kan Malacanang ang isinagibong ka inot-inoting joint military exercise sa pagultanan kan Pilipinas-Japan sa irarom kan Reciprocal Access Agreement RAA. Basado sa Palace Press Officer UC Claire Castro na nasambit ng aktibidad and naangay sa parte kana mismong plano ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na digdi patibayon pa pakusugon ang kooperasyon para sa katuninungan asin man pagpapakusog sa Indo-Pacific region. Pahayag ni Castro, dakulang bagay man para man sa partibismo kan nasyon asin man sa mga soldados kandag Pilipinas ninuli tadigdi makakakuasindanin na dagdag na kaaraman para tulos pag-responde urog na kapag igwa nin kalamidad na nangyari sa Pilipinas.
Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, igot na pinagakontra ni Senadora Loren Ligarda ang pagkakaigwa asin na pagkakabalik na probinsya kan Antique sa listahan kan mga lugar na posibleng patindugan kan sinasabing nuclear energy facilities sa Pilipinas sa pagdangog kan proposed 2026 budget. Kanda Department of Environment and Natural Resources o DENR, sinabi ni Ligarda na da siya uyon sa nasambit ng bagay. Basado kay Ligarda, siya ang nabigla kanda maaraman sa media nakabali ang Antique sa mga rekomendasyon o rekomendadong mga site para man sa nuclear energy. Subuot dahil ini tama sa parte mismo kana nasambit ng probinsya na perming pinagbabaha asin man and lugar na kung saan digdi sinasabing mga kabukidan asin may mga katutubong mga namamanwaan na nag-i-star sa nasambit ng lugar. Sa lado man kan DENR, ipinagpahig ni Environment Secretary Rafael Lutella na bako an sa iyang ahensya and nagpahayag na kabali ang Antique. Sabi ni Lutilla, ang pag-aadal mapadapit man sa posibleng nuclear site ang isinagibukan na Interagency Committee sa irarom kan Department of Energy DOE. Dagdag pa kani na dai pa siya updated sa report na kabali ang probinsya kan na Antique. Tinawan doon kan DNR na antes ipasunod ang anuman na proyekto kan nuclear energy kinakaipuan magkuhainin Environmental Compliance Certificate ECC bunga naman kan international standard nangapudan man si Ligarda sa DNR na tulos na tanggalon na ang probinsya kan na Antique sa listahan kan posibleng lokasyon o papatindugan kan nuclear plant. Inot nang nagpahayag nin pagkontra ang grupo kan Amliga Antique Alliance sa inot na posibleng gibu na site ana Simirara Island para sa sarong nuclear power plant. Basado sa grupo, pwedeng magbunga ini ni mga sakuna asin pinagaapod ninda na ang proyekto bilang sarong disaster waiting to happen. Sa iba pang detalyes kan mga bareta at dyan, pagkatapos po nin pagirumdum. Mga tugang liwata, maray na aga o yung unyan anda detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ipinaabot kanda mga residentes kanda barangay kanda Tinalmuda Viejo dyan sa parte mismo kanda Libmanan Camarines Sur anda pasasalamat kay Governor Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man kay Congressman Mig sa Villafuerte uli man kanda mga tabang na padagos na itinataw sa indakan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Iyad pinagdumanaan mismo anda barangay kanda Tinalmuda Viejo, Tinalmuda Nuevo asin manda Bahaw sa Badwan kan Libmanan Camarines Sur. Katakod kay ni an pasasalamat ipinagpaabot sa naresibinindang mga relief goods kanda nakalis na aldaw. Ini personal na itinao ni Gobernadora Elry Villafuerte asin na hinagad an sa indang o inaharam an sa indang kamugtakan sa epekto kanda mga nakaaging mga kalamidad o bagyo. Ipinagpapahayag ni Gobernadora Elry Villafuerte sa pagtaunin tabang sa nasambit na mga barangay kan Libmanan Camarines Sur na lauman pa kan mga ini na yaon permi ang gobyerno probinsyal kanda probinsya kan Camarines Sur tanganing handa na magtaunin tabang sa pangangaipo kan mga nasambit ng residentes. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakita sa lado lokal,
ang Philippine National Police o PNP duman sa Banwaan kan Buhi Camarines Sur nagsagibo kan pinagsasabing checkpoint operation sa barangay kan Sagrada ang Buhi Municipal Police Station sa panginginot ni Police Major Benchito Cirillo. Ang acting Chief of Police isinagibo ang checkpoint operation bandang alas 8 nin pagkabanggi kasubanggi sa barangay kan Sagrada Buhi Camarines Sur bilang parte kan pinakusog na kampanya kan Philippine National Police laban sa kriminalidad tanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko sa sinambit ng Banwaan. O beto kana sambit ng checkpoint ang magdanay ang tranquilidad asin karahayan masiguro ang posibleng sangkot sa illegal na mga aktibidad tanganing magkadarakop magdanay man ang presensya kan kapulisan sa mga panginot na mga tinampo kan sinambit ng Banwaan sa kabilugan kan operasyon. Naging maraya asin matuninong ang bulos kan checkpoint asin bayong napabareta na anuman na klase nin insidente padagos na pig-ingkaminar kan PNP duman sa Banwaan kan Buhi Camarines Sur ang mga residentes na makipagtabangan sa mga miyembros kan pulis sa paagi kan amay na pagpapaabot nin mga report anuman na mga makadudang aktibidad sa laog mismo kan sindang lugar. Ada mga pulis permisa na subuot na yaon asin preparado na magtaunin sukuro asin magbantay para man sa tranquilidad asin seguridad kan mga residentes kan Banwaan kan Buhi sabi paman ni Police Major Cirillo. Iba pa nga detalyes kada sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa kita nga detalyes kada mga barata sa lado lokal. Sanggatus bakong sanggatus. Sa iba pang detalyes kada sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Kung taan na ninya magali ki Boyet Paderes. Boyet. Kaibaan maihigos atin dedikadong doktor sa Sinastiscan Provincial Health Office Camarines Sur binisita ang Barangay San Antonio Bumbon Camarines Sur para darawon ang Kapwerte Healthcare Unlago Medical Mission. Tulos mana pinag-approve sa rin inikal mga residentes urugla ang medical, dental, asin, eye check-ups, igwaman mandalay na klase ng bulong, maintenance medicines para sa mga senior citizens, asin vitamina para sa dagdag resistensya. Dinaraman sa lugar ang Camarines Sur Free Wi-Fi for All program kung sa libreng maabil kal mga inian mas marikas na internet connection via Starlink satellite technology sa pamamayo ni Gob El Rey Villafuerte. Ang mga ini padago sa pag-implementar para sa mas progresibo at inklusibong probinsya ng Camarines Sur. Para sa BBC News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa tuya pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal minero gadan sa pananaksaka sa Irinumanda an sa diring tao kay ni iyuman sana ada tinutokdo na suspetsado gadan an sarong 42 anyos na minero matapos sa ininga saksakon kaanda magkaigwa ninda day pagkakairintindihan o diskusyon mantang nag-iirinuman kaibanan ana sa iyang mga kapartidaryos bandang alas 9 nin pagkabanggi kanda subanggi duman sa Purok sa Isa Barangay Kanda Dumagmanga sa Labo, Camarines Norte. Sa report nagiinuman anda biktima sa atubangan kanda sa indang arung kanda tiyoon kaibanan anda tulupang pinsan kay niya na nag-iedad 59, 27 anyos asin man 21 anyos gabus man mga minero asin residentes kanasambit ng lugar. Basado mismo sa testigos nadangog niya an matinding diriskusyonan mapadapit sa urulay kan pagmimina sa pagultanan subuot kan biktima asin sarong 21 anyos na pinsan kaniya nahiling
subuot kanda nasambit ng testigos na duguan na nakahandusay ang biktima asin ana saro mismong batbata na igwa ning pinagsasabing dugo araniman sa biktima na pinagtutubudan iyo ang ginamit sa nasambit ng krimen sa ngunyan na pinagahanap kan mga autoridad ang 21 anyos na pinsan mantang temporaryong ikinulong ang duwa pang pinsan kayni nakabaliman sa irinuman parmad imbestigaran padagos ang investigasyon ngunyan kan nasambit ng autoridad duman sa Labo Municipal Police Station kung saan nangyari mismo ang insidente. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga bareta pagitangunyada sa lado lokal. DOH Bicol formal ng laag bilang sarong UHC integration site ang siyudad kana Naga. Daryl Banyas sa detalye. Bilang parte kan pagpapusog kan health system sa lambang komunidad, formal ng pigpirmahan kan Departamento sa Salud sa Bicol, kan lokal na gobyerno kan Naga, kan Philippine Health Insurance Corporation o ang PhilHealth ang sarong Memorandum of Understanding para sa paglaag bilang sarong Universal Healthcare Integration Site ang siyudad ni Naga kan so sarong aldaw. Pagpanginutan ni DOH Bicol OIC Regional Director Dr. Rosa Maria Rimpilio, kaibahan ang lokal na gobyerno kan Naga asin man ni o kan PhilHealth Regional Vice President Mr. Alberto Manduriao asin ang Naga City Health Officer 2 na si Dr. Ronaldo Amoranto. Ang Naga City, ikaanom na lokal na gobyerno sa bilog na Bicol Region na naideklara bilang saro ng UHCIS. Mawat kayo ning pakusugon ang pagkokoordinar sa pag-ultanan kan Manila and health facilities para sa mas marikas di kalidad asin man inklusibong pagsimbag sa mga pangaipong pangsalud kan mga taga-Naga. Nasa sentro sa east ng UHC Integration Site ang aktibo sa bilog na nasyon ngunyan na taon 2025 kung sa NPD bukaining mas konektado ang mga hospital, mga rural health units asin man health centers bilang simbag sa mga out-of-pocket na gastuson sa pagpabulong kan lambang Pilipino. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Taiba pang detalles kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Dagos-dagos ang isinasagibong medical mission duman sa parte mismo kana probinsya kana Camarines Norte kana team kan mga doktor asin nurses na pinagpadara ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Biggs Villapuerte asin man Congressman Luigi Villapuerte duman sa probinsya kana Masbate sa panginginot kan PDRRMC. Ada mga lugar kanda barangay kan poblasyon Aguho, Masbaranuna asin Dumurog sa banwaan kan Esperanza. Iyo mismo ada pigdumananda kanda grupo kan team na pigpadara ni Gobernador Elry Villapuerte asin kan pamilya Villapuerte. Maski ngani yauna sa pinakapurong parte kan probinsya kan Masbate an banwaan kan Esperanza. Dai ini naging ulang para mada abuton kanda team anda sa indang komunidad sa panginginot man kada Camarines Sur PDRRMC. Apat na mga medical teams ana nagdispatch sa lugar tangani man magsagibo kan pinagapod na disaster response effort asin medical mission na kasudma. Ada payag ni Gobernador Elry Villapuerte madanay ang nasambit ng mga team na pinagpadara kada gobyerno probinsyal kana Camarines Sur sa nasambit ng lugar sagkod ng dai nagkakabangon ada banwaan o ana probinsya kana Masbate. Renibong mga residentes gikan sa barangay kana poblasyon Aguho, Masbaron o Masbaranon asin man
dumurog sa esperansa anatawanin pagkakataon na libreng makapagkonsulta kan sa indang mga kamatian. Sinda nakaresibinin libreng medical, dental check-up, x-ray, ultrasound, ECG, urinalysis, CBC, blood chemistry. Nagtauman ni mga bulong ana grupo sa kasuguan ni Gobernador Elry Villapuerte, vitamina, asin man na maintenance medicine para man sa mga gurang maugma ada mga residente sa kanasambit ng lugar matapos man na digdi makaresibik na tabang asin man makapagpakonsulta ni na libre makakuan ni na mga bulong asin vitamina na darakan na grupo kan gobyerno probinsyal kan na Kamara de Sur sa pagtaunin tabang duman sa probinsya kan na Masbate. Sinabi kan gobernador kan na probinsya kan Kamara de Sur Elry Villapuerte na ubhato kan mga serbisyo na ini mag-atudtulos nin tabang suporta sa mga tinamaan ng mga lugar kanda bagyong si Opong sa paagi kani luway-luway sindang nakakabangon gikan sa nakalis na kalamidad. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pa kita sa lado lokal. Maski ngani padagos-dagos ang pagdul nin tabang duman sa parte mismo kan na probinsya kan Masbate daima na pinapabayaan kan na pamilya Villapuerte ang probinsya kan Kamara de Sur Uro Aldao isinasagibuman ang medical mission sa manlain-lain ng mga banwaan asin barangay digdi sa laog kan na probinsya kan Kamara de Sur iyada bilang partiman kana pagkumple kana mga panuga asin pagtulod kan mga programa kana gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa paagi kan pamilya Villapuerte na pinapamayuan ni Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte sa liwat pinagdumanan kana Kapuarte medical teams anda barangay kan magadap sa banwaan kan Minalabak Kamara de Sur daraan man lain-lain na klase kan serbisyo sa salud para man sa mga residente sa nasambit ng lugar an mga may kamatian nagkaigwanin oportunidad na makapagpahiling makapagpakonsulta sa doktor nin libre matawanin mga bulong dakulang kaugmahan kan mga senior citizen an libreng maintenance medicine na tinausa sa inda kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur sa liderato kan mag-aramang Villapuerte an mga badus ana daima nagpauri sa libreng ultrasound asin man mga vitamina dara an hospital on wheels na kung sa ina digdi natawan nin ultrasound CBC urinalysis asin iba pang mga diagnostic test and nagkapira na mga residentes sa nasambit ng banwaan yaon man ang libreng internet connectivity hatud kan Kamara de Sur free wifi for all program na kung sa ina programa kan gobyerno probinsyal kan Kamara de Sur na pinagtatarabang tabangad ninda Gobernador Elry Villapuerte, Congressman Luigi Villapuerte asin man ni Congressman Migs Villapuerte. Sa satuyang barata ngunyad sa luwas kana nasyon o barata kita sa internasyonal. Sa satuyang barata ngunyada sa luwas kana nasyon. Kinumpirmar ngunyada ni Russian President Vladimir Putin na sinda ang nasa likod kana pagbagsak kana Azerbaijani jetliner kan Disyembre na ikinagadan kan 38 nga mga tao. Sinabi kan Russian President na palayog sindakan sa indang air defense para man targetun ana Ukraine drone alaga dini suminabog arani mismo sa Azerbaijani Airlines plane gikan duman sa parte kan Baku Azerbaijan asin nakatalaan na magtugpa
ini sa parte kan Chenyan sa Russia kan Disyembre 25, 2024 kan mangyari ang sinambit na nga insidente. Isinagibo ni Putin ang pag-ako sa urolay kay Azerbaijan President Ilham Aliyev sa ginibong sa parte mismo kan Dasjanbi, Tajikistan. Pinagsiguro ni Putin na sa iyang papadusahan ang mga nasa likod kan pagpapabagsak kan sinambit ng eroplano asin mataw ini nintabang sa mga biktima o 38 nga mga lunad kan eroplano na suminabog matapos nini targetun kada missile kada Russia. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya mga barata kitang unyada sa kinabanin na Karawat. Sa satuyang barata unyada sa kinabanda ni na Karawat salado kanda Karawat ipinagpahayag na nagapapadagos kunyada ada mismong pagpapraktis kada asin pagpapakusog kada Team Pilipinas sa basketball na kung sa ina ini ana mapapalaban sa parte mismo kana ASEAN Games. Tinawan doon kana nasambit ng mga parakawata o coach kada Pilipinas nasisigurado ninda na digdiya magiging makusog ana mga parakawata na nagigikan na mismo sa parte kana Pilipinas sa paagiman kada pinagasasabing pagpili kana mga maraya na mga parakawata. Manta nga salado man kada NBA sa kawat na basketball dai manapugulan kan Portland at Trail Blazers ada big time comeback win kan Golden State Warriors sa paghanap ni na duwang preseason asin pagkakagana kaini sa score na 129-123 sa pagtatapos kan halftime. Kaput kan Blazer ana 60 points lead alagad naglubo sa 19 puntos antes kan fourth quarter 97-78 siring maanda paglaog sa uring quarter tulos nag-arangkada an epesyenteng opensa kan Warriors sa panginginot kan bagitong Vince na si Quintin Pos sa laog kan na 12 minuto nagibo ka na sambit ng team kan Warriors na makapaglaog nin 50 big points o 51 big points mantag sulaminting 26 na puntos na ana nagibo ka na Portland ninuli kaniya ipinagpuste kan Warriors an 6-point win sa pagtatapos kan laban kan sa ina digdi ginana kan Warriors an nasambit ng kawat kontra sa saindang kalaban na Blazer. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarangkan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugod an biyaya patin an bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:08. BBS Basta Bareta Sigurado. Mga tugang maray na aga po sa Indogabos. Huyang unyan ang headlines kan mga bareta. Tulong Chinese national arestado ni nuliman kan pagbalga kan na immigration law. Asaluya pa nga barata sa lado lokal. Naga City formal na nga na ibugtak
kan DOH Bicol bilang sarong Universal Healthcare Integration na site. Draga paraphernalia sa asin man 117 mil na kantidad kan illegal na droga nasamsam sa operasyon kan pulis duman sa banwaan kan na Nabua, Camarines Sur. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga barata sa lado lokal, 35 mga miyembro ka na matakla OFWs asin man na Family Association na nagkaigwa need training mapadapit man sa meta processing. MNWD nagdulok na sa luwa tanganing maghagad nin kadagdaga na nasingil sa tubig na kulang man nga ni Anbulos sa MNWD. Iyan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos nin pagirundum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Tari-talyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. 35 nga mga miyembros kan matakla OFWs and the Family Association umupa ana nagpartisipar sa pinagibong skills training on meta processing na kung saan pinag-organisa kan Overseas Workers Welfare Association o OWA sa Kabikulan sa barangay kan matakla duman sa Banwaan kan Goa, Camarines Sur. Anda nasambit ng programa itinukdo sa mga miyembros kan sinambit ng asosasyon ang meta processing bilang parte kan livelihood skill enhancement training basado man sa uwa sa Kabikulan parte ana training kan organizational development training na obheto nga mas pang mapakusog asin matawana ninda doon asin kaarman ana mga pamilya kan mga OFWs na mai-share ana sa indang mga kaarmanda sa paggibo kan mga processing meat product bilang karagdagan na pagkakakitaan asin man kabuhayan entirman na naugma ana sambit ng grupo kan sinda ana tukduan kada nasambit ng pagproseso kada nasambit ng mga karne kasumpay kan bagay na yan ana nasambit ng opisina kada uwa
ana matauman nina tabang sa nagsabi ng mga kapamilya kan OFWs sa partido area iyan tangani man na igwasinda na magamit na puhunan sa saindang livelihood project. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, nadakop ang sarong 42 anyos na lalaki matapos man na isagibo ang search warrant operation kan mga miyembros kan Philippine National Police bandang alas 10 nin pagkaaga kanda sugma Oktubre 9 aldaw kan Webes 2025 duman sa San Antonio, Nabua, Camarines Sur sa pahayag kan PNP Provincial Office kan Camarines Sur sa panginginot kan Nabua PNP ana mga pulis kan Camarines Sur katabang man ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bicol sinagibo ang implementasyon kan search warrant sa nasambit ng lugar nagresulta kan pagkakadakop kan sarong alias labang 42 anyos residentes kan Banwaan kan Nabua Camarines Sur nakumpiskar kan mga autoridad sa laog kan harong kan suspek ang mga draga para pirnalyas 5 pidasong hetzel transparent na plastic sachet na naglalaman nin pinagtutubudan na shabu na nakabugtak sa sarong brown coin na purse. 6 na pidasong hetzel transparent plastic sachet na may laman pinagtutubudan na shabu nasa itom na coin purse asin ang mga piga paalang na dahon ni na marijuana na uminabot sa 20 gramos sa anagabata na nakumpiskar na druga shabu asin na iyan na pinagkakarkulong aabuton sa 170,000 pesos mantang may gabatman na 3.50 gramos and marijuana. Iniyo ang piga estimate man na 420 pesos ang kantidad kan pinaalang na dahon ni na marijuana. Ang mga droga asin na mga ebidensya sering man ang suspek kapot-kapot ngunyan kan Nabua PNP para man sa magkakadigong disposisyon mantang pinagpipreparar ang kaso na isasampa laban sa suspetsado. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan o sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, mga empleyado kan City Hall pig-imbitarada na magabali sa Emotional Wellness Month. Boyet Padera sa detalye. Mas pinakusog kan gobyerno kan nagaan pagtulod sa marayna kamugtakan kan mga empleyado sa pagitan sangguniang pang-lungsod resolution na nag-iindikar sa kabusta personal na makagbali sa mga aktibidad kan Emotional Wellness Month nunya na bulan. Sigun kay Konsel Gail Abunal Gomez bako sana ining sarong pangsalud na lakgang o sarong estratehiya para sa pagpakaray kan performance sa pagkontra sa korupsyon. Ang katuluan kan aksyon na ini, yun maging permanente at maging bilog na taon na programa ang pagtaon ng atensyon sa mental at emotional wellness kan mga empleyado. Para sa BBS News, Boyet Padera. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, dinakop kan Bureau of Immigration ang tulong Chinese National ninuli man kan pagbalga kan Philippine Immigration Act 1940 kan nakalis na aldaw kan Miyerkules dumada unin pagkaudto alas 12:25 sa sarong establishmento sa barangay kan Kabinitan Biraka sa probinsya kan Catanduanes. Nadako pa ang duwang lalaki na sinda Xiaoqi Ding Yushiwang asin sa rukman na babae na pinagbisto sa pangaran na Licia Chin. Siguna sa mga autoridad, binalga kanasambit ng mga Chinese national ang limitasyon asin kondisyon na mag-star sa irarom kan PIA asin na
o PIA 1940. Ninuli man ka na pagtrabaho o pagkakaigwan nin hanap buhay nin mayo nin magkakadigong visa o permit mantang nasa piyansa siring man anda pagtatrabaho kan mga iniya ana kumpanya nga daiman na orihinal na nagapetisyon na kana nasambit na nga visa sa ngunyan nasa kustudiya kan Bureau of Immigration nasambit na nga mga Chinese national na nadakop duman sa partibismo kada katanduanes piga iimbestigaran man ang posibilidad na posibleng ana mga Chinese national na ini mga spy digdi sa partibismo kada Pilipinas partikular na sa Bicol Region. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal sobra sa 1,700 na mga estudyante gikan sa manlaylay na mga eskwelahan sa Bicol nagpartisipar sa ginibong Youth Entrepreneur Congress. Daryl Banyas sa detalye. Sobra sa 1,700 na mga estudyante gikan sa manlaylay na eskwelahan digdi sa Kabikulan ang nagtiripon sa accounting taon sa Regional Youth Entrepreneurship Congress na tigiboy ni dyan sa Forte Camsor Sports Complex sa Pili, Camarines Sur. Ang RYEC sarong taon na aktibidad kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry na maot magkaigwaning platform asin man ideya ang mga hobenes tangarig na matais ang sa indang entrepreneurial skills. Nagkapira sa nagatindir sa RYEC iyo ang mga entrep students sigon sa CSCCI. Importante ang papel na pigagampanan kan mga hobenes urog na sa futuro kan nasyon kung kaya importante na maigiya ang mga ini sa kung paano magpuon asin magdalagan ang sarong negosyo. Sa inotal daw ka nakitabilidad nagtaunin asin managheras kan sa iyang insight si Professor Ronelo Balderan kan University of Asia and the Pacific. Dakol pang manunodan ang mga hobenes sa iba pang speakers sa arugan mag-agom na Attorney Mark Asentricia Castrodes asin man Jose Antonio Almeida Jr. kan Bangko Sentral ng Pilipinas, asin man iba pa. Nagtao man importanteng mensahe si Camarines Sur Governor Elry Villaforte sa mga hobenes na maawat maglaog sa pagnenegosyo. Importante sa buot na madunan kan mga hobenes ang fundamentals kan entrepreneurship orog na ngunyan na panahon kan digital age. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Babang detalyes kan mga barata sa lado lokal, ang Department of Health Bicol nag-turnover ni naabuton sa 1.9 milyones pesos na ambulansya sa Banwan kan Batuk, Camarines Sur. Matrayumpong na ipasa o na i-turnover kan Department of Health DOH Bicol ang sarong ambulansya na nagkakantidad 1.96 milyones pesos sa Banwan kan Batu Municipal Hospital bilang parte kan pinag-aapod na Health Facility Enhancement Program HFAP GAA 2023 Batch 2 o beto kada sambit ng programa na mas pangpakusugon ang emergency response kan hospital sa lugar. Nagpartisipar sa sinambit ng turnover ceremony kan ambulansya iyo si Mr. Dante Atento kana MSD Chief asin man Miss P. Antento Supply Section Head sering man si Engineer Roy Gina Punsalanda ang pamayukan na HFAP. Nagpasalamat nindakula ang opisina kana Municipal Health Officer duman sa parte kan Batu sa Department of Health ninulit dakulang tabang sa sainda ang sinambit ng ambulansya sa pagresponde kan mga emerhensya. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal.
Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sinasabi na ana mga pidikab digdi sa laog kan na syudad Canaga partikular na dyan sa lugar kan barangay kan na Abilia asin Igualdad, iyo ang nagdudulot asin nagbubunga nin magabat na bulos kan na trapiko. Ini urual daw na nanunutaran sa nasambit na nga lugar kung sain ana mga pidikab kada barangay Abilia asin Igualdad nagagamit kan tinampo asin basang na sana na nagbabalyo maski ngani alanganin igwa nin mga nagaaraging nga bihikulo ninhuli kan nasambit na nga bagay. Anda mga ini iyo ang nagbubunga asin nagdudulot kan grabe nga problema sa bulos kan na trapiko sa nasambit na nga lugar na nga pudan. Ana iba nga mga sektoris sa urog na ana mga nagdadarama ni na mga bihikulo asin na ana mga riding public sa nasambit na nga lugar na asikaso ni tawananin atensyon kana mga yaon sa parte mismo kana PSO. Iyan na tanganing maibitaran ang pagkakaigwa kana sinambit na nga problema sa bulos kan trapiko sa nasambit na nga lugar. Kakulangan nin mga personahe na nagmamaniobra kan bulos kan trapiko dyan sa parte kan na Abilia asin Igualdad. Bihiram na masiripan ang mga personahe kan PSO asin mayo manin pulis kung minsan na nakadistino sa nasambit ng lugar kung kaya nagre-resulta kan grabing pagkakagurumok kan bulos kan trapiko. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kita sa lado lokal. Labi-labi ngunyan ang pag-arang kanda maneamento kanda MNWD o Metro Naga Water District sa luwa na aprobaran na ana inahagad ninda nga increase na 5 pesos para mada sa parte kana singil sa tubig digdi sa laog kana syudad kana Naga. Iyan basado man yan sa pahayaga asina kumpirmasyon ni Mr. Chapi de la Cruz na nakapagsumiter na sindakan kaagadan sa parte mismo kana opisina kana luwa tanganing tugutan sinda na makapag-singil nin kadagdagan na 500 pesos sa taripa sa tubig digdi sa laog kana syudad. Tinawan doon na kana nasambit na nga tagapagtarama kan MNWD na ana kausa kana subuot kaagadaninda na makapag-increase nin 5 pesos sa taripa sa tubig dahilan kana dekada naman daa ang nakakaagi mayo nin na ginigibong increase o singil sa tubig digdi sa laog kan syudad Canaga asin iba pa nga mga banwaan na pinagsusuplayan kan tubig kan MNWD kaya kinakaipuan naman da na magkaigwa ni the increase kan taon na 2019 durante kan na COVID inaprobaran na ninda ana sinasabing 5 pesos na kaagadan para sa increase. Alagad iyan dahil na ipasunod ni nulita alanganin da taigwanin na COVID kaya ngunya na liwat na nag-apila asin na nagahagad sa luwa na sinda matugutan na makapagpasunod naman ka na increase. Sinabi kaniya ni De La Cruz na 2005 pa kana huring magkaigwanin increase ang MNWD sa singil sa tubig. Uyan parte ken mga pahayag ni Chapi de la Cruz. Actually, ini pong tarifa na sa pong sinusunod. Medyo hababa pa nga po ini kung ikukumpirta sa mga water district na yaon sa Bicol Region. Ang MNWD po, kung hilingon ta, sarap po kitang category A na water district. Daog pa po kita kang mga category B, category C, as in category D. Ng category D po na ang sendang tarifa nasa 23 pesos na pataas. Ano po? Pero kita
yaw pa po kita sa 1250. So kung hilong ta po dahil na po bagay, dahil na po angay, dahil tama sa mga materialis na sa tuyang binabakal, medyo alangkaw na po ang mga materialis niyang binabakal. Kaya po hinguwa po ang MNWD na mag-request sa luwa ng rate increase. Artiyan kan mga pahayag ni Chapi de la Cruz ang tagapagtaram kan MNWD. Mga tugang iyanan kat tiripunan kan mga bareta sa pangaran kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Yaon dyan sa Engineering Department, kaibanan ta dyan si Sir Stephen Pabis, ako po si Junel Cuba. Mabalos kan sa idupong pagantabay, mapasatuya pulugod, an biyaya patin bindisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.